Guys, nanganganib na raw ang Barangay Ginebra. Habang ang ibang team, unang-una na ang Magnolia Hotshots ay nakatanaw na sa twice to beat bonus, ang Ginebra ay nasa balag pa rin ng alanganin. Hindi sanay sa ganitong sitwasyon ang mga fans ng Gin Kings, kaya't kung sino-sinong import na ang inirekomenda nilang ipalit kay Tony Bishop. Wala, mahina raw talaga ang naging import ngayon ng Gin Kings. Kaya heto ngayon ang rumor. Si Anthony Bennett na raw ang papalit kay Tony Bishop. Gaano ito katotoo? Kailangan na raw ng Ginebra ang former first overall pick sa 2013 NBA draft at dating manlalaro ng Cavaliers para maisalba ang kampanya ng mag-aalak. Gaano ba kahusay ang former NBA player na ito? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Maagang kinakabahan ang mga Ginebra fans dahil sobrang delikado na raw ang lagay ng Barangay Ginebra. Sa kartadang 4 na panalo at 3 talo ay nasa 6th spot ang Ginebra sa team standings. Nasa number 2 ang Meralco at ang Phoenix. Magkasukob naman sa number 4 and 5 ang Northport at SMB. At nasa number 6 nga ang Gin Kings. Ang problema, mabibigat na laban ang kanilang haharapin. Meralco Bolt sa Biyernes, Talk and Text sa araw ng Pasko, at ang Northport sa January 7 na po ito. At ito nga ang problema. Habang ang Magnolia, Meralco at Phoenix ay nakatanaw na sa twice to beat bonus pagsapit ng quarterfinals, ang Ginebra naman ay nanganganib na mahila pa pababa sa standings at posibleng mailabas sa Magic 8. 8 team nga po ang papasok sa playoffs, ang top 4 ay magkakaroon ng twice to beat advantage. At ang natitirang 4 na nasa pinakapuwitan ng standings, walay na, bakasyon na. At yun nga po, sa nagdaang 7 taon mula nang dumating si Justin Brownlee, ang Ginebra ay bihirang malagay sa ganitong alanganing sitwasyon. Siyempre, target ng bawat team ang twice to beat bonus. Napakalaking bagay nito dahil may cushion ang alinmang team na may twice to beat advantage. At ang team na nasa disadvantage position, isang sablay, patay. So far, 3 team na ang official ng pasok sa playoffs: Magnolia, Phoenix at Meralco. Malamang sa malamang, napakalaki na ng porsyentong makakakuha ang mga ito ng twice to beat bonus. Ang magic number is 8. Ang team na may 8 panalo ay tiyak na sa twice to beat advantage. Pero kahit 7 panalo lang, pwede na ring makasungkit ng bonus. Depende sa kalalabasan ng ibang laban. Although mabibigat ang labang haharapin ng Phoenix, ang mga ito ay Beermen, Meralco at Talk and Text na pare-parehong umaasam na makakasalta sa top 4. Hindi rin madali ang huling 4 na game assignment ng Meralco. Laban ito sa Ginebra, sa Biyernes nga po iyan. Susunod ang Magnolia, Phoenix at ang Jeep. Samantala, ito naman ang impormasyong gustong-gustong marinig ng marami. Kahit nasa pang-anim na spot ang Ginebra sa kartadang 4 na panalo at 3 talo, ay may malaking pag-asa pa rin silang makapasok sa top 4 at makakuha ng twice to beat bonus. Pero, ito ang malaking pero. Dapat nilang maipanalo ang at least ay 3 laban sa natitirang 4 nilang laro. At gustong-gusto nga po ng mga Ginebra fans na makapasok sa top 4 ang mga mag-aalak. Kaya atat na atat ang marami nang malamang magpapalit na raw ng import ang Gin Kings. Papalitan na raw si Tony Bishop at ang ipapalit daw ay si Anthony Bennett na first overall pick noong 2013 NBA draft. Excited ang mga Ginebra fans dahil gusto talaga nilang palitan si Bishop na so far ay average lang daw ang performance. Gaano ba kagaling itong si Anthony Bennett na naglaro sa Cleveland Cavaliers at sa Minnesota Timberwolves? First overall pick nga po sa 2013 NBA draft si Anthony Bennett, pero hindi nga siya mahusay. Inihanay siya ng mga sports analyst sa US bilang isa sa pinakapalpak na first overall picks. Hindi siya naka-score sa kanyang unang 4 na laro sa NBA. Naka-score lang siya sa kanyang panlimang laro pagkatapos magmintis ang unang 16 na tira. Agad din siyang na-trade sa Minnesota ng sumunod na taon. Kung mahusay si Bennett, hindi siya iti-trade agad ng kanyang mother team. Ewan kung bakit pumutok ang balitang ipapalit siya
sa Hinebra import na si Tony Bishop. Hindi po ito totoo. Hanggat walang opisyal na balita na pinatototohanan ng mga opisyal ng kupunan ng Hinebra, huwag po nating paniniwalaan. Kung ako ang tatanungin, kahit first overall pick pa yan sa NBA rookie draft, lalong magugulo ang pansitan pag ipinalit siya kay Tony Bishop. Easy lang tayo mga kabarangay. Marami pong pagkakataon na nag-champion pa rin ang Hinebra kahit walang twice to beat advantage sa playoffs. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.